Mawala-wala siya dahil sira yung ating resistor. Kung naririnig nyo, tumutunog siya. Magandang umaga Cebu o maayong buntag sa mga taga Cebu diha. So karon mga idol, mga kabrad, mga Cebuano o uban pa nga mo-view sa akong mga vlog. Ito na nagod ko unaan nga experiment. So karon dugay-dugay naman tong katong bagyo, di ba? Arong suwayan kung magano pa ba ang inverter nga aking masimbol atong panahon na. Experiment na ko atong panahon na. So, dili na to dugayon, pero sa di pa ko mupadayon, flex ko muna si Idol Junard Bong Hanoy. Salamat kayo, bossing, sa inyong pagtanaw sa kuang mga vlogs, sa akong mga video nga ipang-upload. So, shoutout na to siya. Usa sa mga followers na to. So, salamat kayo sa tanan nga mga review. Maraming salamat sa inyo guys, mga idol. Totally itong mga video na ginagawa ko, mga content ko, hindi naman ko talaga iniisip na pera lang talaga yung kailangan ko dito. Yung mga ginagawa ko mga ganito, mga bagay-bagay tungkol sa pag-experiment ng ating mga kagamitan, hindi ito pera hinahanap ko, kundi yung mga memories kung anong nagagawa ko ngayon, o anong may invento ko. Nasa utak ko lang, hindi ko makapalabas sa inyo. So, ngayon since na medyo mataas-taas na rin yung panahon sa pag-aaral ko, yung self-study lang, kasi hindi naman talaga ako nag-aaral ng technician. Hindi ako nag-aaral yun kasi wala akong pambayad, wala akong pera. Pero kung gusto mo talaga, kakayanin mo kung ano gusto mo, magagawa mo kung ano gusto mo. Hindi kailangan ng pera para matuto, kailangan mo lang oras para magkaroon ng naman yung utak mo. Self-study, maraming YouTube, maraming mga tutorial, magtanong-tanong ka kung anong dapat gawin sa mga paligid mo, ganun lang. Pero huwag basta-basta gawin ha, na hindi ka sigurado, kasi ba maano ka dyan, sabog lang yung mga ginagawa mo, delikado yan. So ngayon na mga guys, hindi na natin tatagalin. Maraming salamat sa mga nagsusuporta sa akin page at YouTube channel. So by the way, I'm Brad Choi. So nandito ako sa Cebu. So kaya Brad Choi ng Cebu. Yun lang para mas madali. So ang nickname ko talaga is Brad Choi. Kilala ko sa pangalan Brad Choi sa aming lugar. So yun lang. So sisimulan na natin. Ito yung 2017 na Motolite na nabili ko noon. Pagkasira ng stock na aking motor, binilihan ko niyan ito. So yun, ititest natin to kung gumagana pa ba ito. Actually, tinanggal ko na talaga yan kasi hindi na mag-charge sa motor ko. Pero gagana pa naman siguro to. Test natin muna ha. So ito yung na-invento ko noon. Nasa mga vlogs ko. Simple lang. Click mo lang tong isa para may test natin tong battery na to kung gagana ba. So gumagana siya guys. Hanap tayo ng ibang magagamit sa pag-test kung gagana ba. So may ilaw siya. So ito naman ay voltmeter ito guys, mga idol. So since linulobid ko to, so ibig sabihin ito yung positive. So titignan natin kung magkanong voltaheng laman ito. So 10.4 volts. So ngayon, para makita talaga natin ang husto, gagamitan natin ng tester. So dito tayo sa 20 volts kasi nasa 12 volts lang naman yung mga battery. 14 volts yung pinakamataas. So 20 volts yung gagamitin natin. Kung papalo ba yan, kung gagana ba yan. So i-test na natin. Ito yung positive, pula talaga yung positive dito. May plus yan. Dito naman sa kabila ay may minus yan. So dikit lang natin ng ganyan, tapos ganyan. So 10.42 volts. So ngayon, gumagana siya. Next naman natin i-test itong transformer. So pagdating sa pag-test ng transformer, ito ay naka 12 volts. I-ano lang natin tong multi-tester natin. Lagay natin sa dito. So kita nyo yan. Tutunog yan kapag okay yung hindi ko alam ang pangalan yan kasi hindi ako nag-aaral. Tapos
kunin na natin tong dalawang wire ng ating tester. Itong pula dito sa positive, ito namang itim dito sa dalawang blue, negative yan. Hindi siya pumapalok guys. Ayun. Yan, tumutunog siya guys. So ibig sabihin good condition ito. So good condition yung ating itong ating transformer ngayon. So para makita nyo kung ano ito. So ito nga pala ay transistor na 5200 made in Japan. At mayroon namang nasunog na pala itong resistor ko, nasunog na siya, so kailangan itong palitan. So ito na mga guys, mga ka-loads, subukan na natin tong paandarin kung gagana ba to, kasi wala akong pangpalit ng resistor ko, 10k resistor, wala akong stock dito na 10k resistor. So ngayon susubukan natin kung gagana ba kahit hindi naka 10k resistor. Active current na ito ha, so bawal delikado, bawal magkamali kasi active current na ito ginagawa natin. Hindi lang natin malaman kung gagana ba. So tignan nyo mabuti, off natin, lagay natin dito sa 600 volt kasi alam kong above 600 volts yung nagawa natin inverter. So yan, so nakikita nyo may sign. So ngayon subukan natin tong idikit dito. So yan guys, hindi talaga siya gagana. So low voltage siguro to guys, kasi hindi umabot ng 200 volts. Mawala-wala siya dahil sira yung ating resistor. Kung naririnig nyo, tumutunog siya. So yun lang mga guys, pero pag naayos natin yan, pag nalagyan natin yan ng 10k na resistor, gagana yan. So para malinawan kayo guys, susubukan natin ito sa extension wire natin kung gagana ba. So ganito guys. So yan guys, 236 volts. Oh, may sign, kuryente yan. So ibig sabihin sira yung natin, inverter na na-invento natin, na experiment natin. So thanks for watching.